Nang marinig ni Meng ang tungkol sa palasyo ng Diyos ng Liwanag, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, isang kaina-hinalang tingin ang lumitaw sa kanyang mukha habang bulong niya ng may pagtataka. Hindi ba't masyadong magkataon ang lahat ng ito, ang palasyo ng Diyos ng Liwanag ay nawawala sa halos 1,000 taon, kaya bakit ito biglang lilito ngayon, at paano nalaman ng Demon Emperor ang tungkol dito nang napakabilis at kumilos halos kaagad? Pagkatapos ay lumingon si Meng kay Feng Shu at sinabi ng may seryosong tinig, ipadala ang impormasyong ito pabalik sa kuta, gayon din, ipaalam kay Divine General Ye Hao, kung may anumang magkamali, ay activate kaagad ang Eternal Great Wall. Pagkarinig ng mga utos na yon, kitang-kitang nagulat si Feng Shu at nagtanong, ay activate ang isa sa mga pinakamalakas na trump card ng sangkatauhan, ang Eternal Great Wall. Ganito ba talaga kaseryoso ang sitwasyon? Sa sandaling yon, naramdaman ni Meng hindi lamang ang presensya ng mga demonyo, kundi pati na rin ang aura ng mga dragon na nananatili sa lugar. Lalong naging mabigat ang kanyang ekspresyon habang sumagot siya. Nararamdaman ko rin ang presensya ng lahi ng dragon dito. Ang bagay na ito ay marahil hindi kasing simple ng tila. Maaaring ito ay isang bitag. Humayo ka. Agad na tumango si Feng Shu at nag-teleport palayo. Samantala, umabante si Meng at sinabi, kung ganoon, personal akong papasok sa abyss at titingin, dahil nasa akin ang Shanxia Tower, maaari kong ibalik ang dalawang iyon anumang oras. Matapos mag-teleport palayo, mabilis na dumating si Feng Shu sa loob ng kuta. Sa sandaling makita siya ni Ye Hao, agad siyang umabante at nagtanong ng may seryosong tinig, Xiao Shu, nasaan si Lord Meng? Nagmamadaling sumagot si Feng Shu, si Lord Meng ay pumasok na sa abyss. Iniutos din niya sa amin na maging handa upang i-activate ang Eternal Great Wall anumang oras. Sa sandaling marinig ni Ye Hao ang mga salitang yun, nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon, agad siyang lumingon sa mga tauhang militar sa kanyang likuran at nag-utos, mabilis, ipaalam sa lahat ng iba pang kuta at ilagay sila sa full combat alert. Noon lamang, isang biglaang kaguluhan ang kumalat sa formation ng kuta, ang napakalaking mata sa loob ng formation ay nagsimulang gumawa ng malalakas na pagbabago, na naging sanhi upang ang lahat ay tumingin sa abot tanaw. Sa kalayuan, isang napakalaking hukbo ang mabilis na lumalapit sa kuta. Hindi mabilang na mga demonyo at dragon ang sabay na sumusulong, malinaw na naghahanda upang maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Sa sandaling makita ng mga tagapagtanggol ang nakakatakot na tanawin na ito, nagkaroon ng mga sigaw ng alarma sa buong kuta. Pagsalakay ng kaaway, mga demonyo at dragon ang nakita. Nang makita ang dalawang lahi na sabay na sumusulong, si Feng Shu ay tuluyang natulala. Agad niyang naalala ang babala ni Meng at napabulalas ng may pagkabigla, si Lord Meng, tama si Lord Meng. Ang mga demonyo at dragon ay talagang nagsanib puwersa, kasabay nito, tinitigan ni Ye Hao ang napakaraming hukbo ng kaaway na sumusugod patungo sa kuta, kumislap ang galit sa kanyang mukha, ngunit may bakas din ang tensyon na nakatago sa kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ng kanyang sandata, sumigaw siya ng may mahigpit na tinig, ay konekta ang lahat ng kuta, ay activate ang Eternal Great Wall. Sa sandaling inilabas ang utos, nagsimulang mag-activate ang Eternal Great Wall, isang maringal na gintong harang ang lumitaw at lumawak sa paligid ng kuta, na tuluyang binalot ito sa isang malakas na kalasag na panangga, kasabay nito, hindi mabilang na mga dragon warship ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang tanawin ng napakaraming warship ay agad na nagulat sa lahat sa loob ng kuta. Ito ang mga dragon warship, ang hukbo ng lahi ng dragon ay sumasalakay. Tumingin si Ye Hao sa napakalaking armada na pumupuno sa kalangitan, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang seryoso. Binunot ang kanyang espada, umungal siya, ay activate ang formation. Agad na sinunod ng mga sundalo ang kanyang utos at ganap na inactivate ang formation ng kuta. Isang napakalawak na halaga ng enerhiya ang pumutok mula sa kuta at sumugod patungo sa papalapit na mga dragon warship. Malalakas na energy attacks ang nagpaputok sa battlefield ng sunod-sunod patungo sa armada ng kaaway. Gayunpaman, ang mga dragon warship ay nag-deploy din ng malalakas na defensive barriers habang patuloy silang sumusulong ng buong bilis. Samantala, sa loob ng teritoryo ni Antares, naramdaman na ni Antares ang nagaganap na labanan. Tumingin sa kalayuan at bamulong, nagsimula na ang digmaan, ngunit ang batang iyon ay nag-aaral pa rin ng soul-splitting method at umuunawa ng mga batas. Sa sandaling iyon, si Lin Moyu ay lubusang nakatuon sa paglinang, siya ay nakatuon ng buo sa pag-aaral ng soul-splitting method, na naging dahilan upang mapatingin sa kanya si Antares at magtaka kung dapat ba niya siyang gambling o hindi.
Sa loob ng kanyang espiritual na mundo, si Lin Moyo ay lubusang nakatuon sa pagmumuni-muni. Habang unti-unti niyang nauunawaan ang soul-splitting method, naisip niya sa kanyang sarili, kaya, ito pala ang soul-splitting method. Nararamdaman kong nahahati ang aking kaluluwa sa dalawang hati, gamit ang soul-splitting method, ang kanyang kaluluwa ay talagang nahati sa dalawang bahagi. Bilang resulta, sa loob ng kanyang espiritual na mundo, siya ay sabay na sumisipsip ng enerhiya mula sa Dragon Soul Crystal at sa King Kunlun Snowgrass. Ang dalawang kayamanan ay naglilinang kasama niya, patuloy na nagbubuhos ng kanilang kapangyarihan sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang oras, ang King Kunlun Snowgrass ay unti-unting nagsanib sa kanyang katawan, habang ito ay sumasanib sa kanya. Isang mahiwagang kapangyarihan ng batas ang nagsimulang damaloy mula sa kanyang loob. Sa sandaling maramdaman ni Antares ang kapangyarihan ng Kunlun na nagmumula kay Lin Moyo, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, tiningnan siya ng hindi makapaniwala at naisip, ang batang ito ay tunay na isang henyo, natutunan lamang niya ang soul-splitting method, ngunit naunawaan na niya ang batas ng buhay, kahit na ang batas na ito ay napakahina pa, ito ay walang alinlangan na isang tunay na batas. Isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng batas ang patuloy na bumubuhos mula sa katawan ni Lin Moyo. Nang makita ito, mabilis na ibinuka ni Antares ang kanyang mga panga at nilamon ang bahagi ng tumatakas na enerhiya bago naglabas ng isang malakas na hininga patungo sa kanya. Bilang resulta, nasira ang konsentrasyon ni Lin Moyo, iminulat niya ang kanyang mga mata, tumingin ng bahagyang naiirita, at nagtanong, Antares, bakit mo ako sadyang ginambala, may nangyari ba? Agad na naging seryoso si Antares at sumagot, ang mga Abyss Demons at ang lahi ng dragon ay nagsaanib puwersa, sila ay kasalukuyang umaatake sa iyong lahi ng tao. Sa sandaling marinig yun ni Lin Moyo, agad siyang tumayo ng may pagkabigla at mabilis na nagtanong, ganoon ba kalaki ang pagsalakay? Tumango si Antares at sinabi, ang mga tao ay may eternal Great Wall, kaya ang pagprotekta sa inyong sarili ay hindi dapat maging problema. Ngunit hindi yun ang nakakabahalang bahagi. Habang nagsasalita si Antares, bigla siyang tumigil sa gitna ng kanyang pangungusap, nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, naging seryoso ang ekspresyon ni Lin Moyo, tiningnan siya ng diretso at nagtanong, kaya, ano ang problema? Tinitigan siya ni Antares ng ilang sandali bago sa wakas ay sinabi, ang iyong tatlong guro ay pumasok lahat sa Abyss World. Sa sandaling marating ng mga salitang iyon ang kanyang mga tainga, si Lin Moyo ay tuluyang natulala. Isang patak ng malamig na pawis ang agad na pumutok sa kanyang noo habang nagtanong siya ng hindi makapaniwala, anong sinasabi mo? Nang makita kung gaano siya kinakabahan, sinubukan siyang pakalmehin ni Antares, relax ka lang, anak, ang tatlo sa kanila ay hindi ka pani-pani walang malalakas, hindi sila ganoon kadaling matatalo, at kahit magmadali ka papunta doon, hindi ka pa rin katapat ng Demon Emperor. Gayunpaman, nanatiling mabigat ang ekspresyon ni Lin Moyo habang sinabi niya, hindi basta papasok ang aking mga guro sa Abyss ng sabay-sabay ng walang dahilan. Maliban na lamang kung ang Abyss side ay naghagis ng pain na hindi nila kayang tanggihan. Habang patuloy niyang iniisip ang sitwasyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, isang nakakatakot na realisasyon ang tila sumalpok sa kanya. Hindi, sa takot ko, ang tunay na target ng Demon Emperor ay hindi ang aking mga guro. Pumikit ng husto ang kanyang mga mata habang nagpatuloy siya. Gusto niya gamitin sila upang ako ay mailabas, gusto niya akong akitin, kailangan kong makahanap ng paraan upang harapin ang Demon Emperor. Biglang, may ideyang kumislap sa kanyang isipan, kumislap ang kanyang mga mata habang sumigaw siya, nakuha ko na, Antares, ipadala mo ako sa lower space kaagad. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Antares ang kanyang plano, tiningnan siya ng may seryosong mukha at binalaan, sasabihin ko sa iyo ito ng maaga, ang pagsanib kay Gera ay hindi isang madaling gawain, kung plano mong gamitin ang kapangyarihang yun laban sa Demon Emperor, mas maging lubhang maingat ka. Pagkarinig ng babala, tumango lamang si Lin Moyo ng may determinadong ekspresyon at sinabi, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon, pagkatapos nito, direktang ipinag-teleport siya ni Antares palayo. Sa susunod na sandali, nag-teleport si Lin Moyo ng diretso mula sa teritoryo ni Antares patungo sa Divine Summer Ancient City na matatagpuan sa loob ng lower space ng Ancient Trial Ground. Sa sandaling dumating siya, agad siyang sumugod ng buong bilis patungo sa Thunder Tower na nakatayong mataas sa itaas ng lungsod. Nang makita si Lin Moyo na patungo sa Thunder Tower ng may ganitong pagmamadali, isa sa mga nakatatanda sa Ancient City ay agad na nagulat at bumulong,
si Divine General Lin ay nagmamadali, tiyak na may malaking nangyari. Sa sandaling yun, ang kalangitan sa itaas ng lungsod ay biglang nagsimulang umitim. Di nagtagal, napakalaking hukbo ng mga demonyo at dragon ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang sumulong patungo sa lungsod. Ang tanawin ay agad na nagdulot ng takot sa buong lungsod. Hindi maganda, ang lahi ng dragon at ang mga demonyo ay nagsanib puwersa. Ang buong lungsod ay bumagsak sa kaguluhan. Nang makita ang papalapit na puwersa ng kaaway, agad na sumigaw ang nakatatanda sa lahat, "Mabilis, i-activate ang formation." Ang buong lungsod ay pumapasok sa estado ng digmaan, sa sandaling ibigay ang kanyang mga utos, ang lahat ng tauhang militar ay nagmadali sa kanilang mga nakatalagang posisyon, sa ilalim ng utos ng nakatatanda, ang defensive formation ng lungsod ay na-activate at ang napakalaking gintong harang ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, na tuluyang binalot ito sa isang kalasag na panangga. Samantala, nagpatuloy si Lin Moyu sa pagmamadali patungo sa Thunder Tower ng buong bilis. Ang kanyang ekspresyon ay hindi matatawarang seryoso, at ang pagmamadali sa kanyang mga mata ay imposibleng itago. Sa sandaling dumating siya malapit sa Thunder Tower, naglabas siya ng napakalawak na halaga ng enerhiya at isinama ito sa tore. Pagkatapos, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, sumigaw siya ng may lubos na determinasyon. Sa pagkakataong ito, kahit na ikahulugan nito ang aking buhay, ako ay magkakaroon ng kontrol kay Gera, hindi ko kayang mawala ang aking tatlong guro.